pa na yung ano ngayon, dilubyo. Lindol, baha. Alos lahat binabaha. Sabi nga, kahit sino pa ka mga mahusay gumawa ng flood control. Kung sa dami ng tubig, kaya gawing dagat ang isang bayan. Hindi kaya. Magsasabsay ka agad, pero papain naman din. So yun lang ano ko, sa ating din ng mga lindol, sana sanay tayo. Sana aware tayo. Mauna mga babae at mga bata sa labas at tumayo sa matataas na building. Siyempre mag-a-assist dyan mga lalaki. Kung wala tayong hard hat, ang gamitin nyo muna yung mga monob na kasilya palabas. So yun lang yung bilin ng mga ano, alam ang gagawin. Walang magagawa yung pagtili. Lalo kang makakapamamahay, matayin ka pa niyan, lalo kang wala nang kamalayan yan. So, itong ano, on this date, October 19, pinanganak si John Woolman, a prominent American Quaker minister and abolitionist, was born on October 19, 1720. So, kwentahin nyo, ilang taon na yan. Pero siyempre, hindi ko na sinabi yung anong taon siya namatay. His life and work are central to the history of Quaker movements, opposition to slavery, and its commitment to social injustice. So ang Quaker po ay mga ministers na tinatawag na abolitionists. So dati yung panahon na yon, uso pang slavery and even yung social injustice. Even sa mga babae, ano sila, second class. Ang Quaker ay nagsimula nung kalagitnaan ng 1650s. Sila po ay mga influensya ng mga tao na may kinalaman sa human rights, abolitionism, and women's suffrage. So meron tayong mga desk ngayon sa PAUSI, Violence Against Women and Children. So sila yung mga tao na yun, kaya tawag sa kanila yung Quaker. So ngayon, ang ating pag-usapan nito tungkol sa emancipation is slavery. Sa history, nagkaroon po ang British ng Abolition of Slavery, Slavery Act, noong 1833. At katapos niya, sinundan siya ng US Emancipation Proclamation issued by President Abraham Lincoln in 1863 during Civil War. So, kaya mamaya kakantayin natin ay Amazing Grace. Kasi mga gumawa niyan ay isa po siyang nagnegosyo ng slave trade. So yun po yung executive order na dineclare na lahat ng mga alipin ay dapat palayain. At ito po ay na-ratified during 1865 through US 13th Amendment, at yan po ay officially abolish yung slavery and yung involuntary servitude, yung involuntary, hindi niya kagustuhan na maging alipin sa buong bansa ng United States. So yan po yung ating pag-aaralan about slavery. So nandiyan po yung sinasabi nga na salitang emancipation. Diyan po natin makikita yung anong dahilan. Bakit, malaki ang tanong, bakit yung mga Hudyo, mga Hebreo, pilit na idinadagdag ang batas para sa kanilang kaligtasan? Yun laging tanong sa atin eh. Bakit naliligaw sila ng pagkakaintindi na sa pamagitan ng batas, magkakaroon ng kaligtasan? At tinuturo nga sa aklat ng Galacia, yung sinasabing ang paglaban ng dalawang katuruan, biyaya at batas, kautusan. So malaking tanong, ngayon sa i-resolve natin sa ating testo ngayon, ano ba yung layunin ng Diyos? Bakit ibinigay sa kanila ang batas? At ang mga Hudyo naman, pinipilit na maging hagdanan nito, stairway to heaven. Ano ba yung purpose nun?
So ngayon, tayo pong tumayo at ating pong basahin muli ang ating pag-aaralan sa Aklat ng Galatia, chapter 4, verses 1 to 7. I mean that a heir, as long as he is a child, is no different from a slave, though he is the owner of everything. But he is under guardians and managers until the date set by his father. In the same way, we also, when we were children, we are slave to the elementary principles of the world. But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. And because you are sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir through God. Tayo po manalangin. Dakilang Ama, kami po ay patuloy na ipapasalamat sa inyo sa araw na to, na minabuti niyo ang bawat isa sa amin na nasa mabuting kalagayan, maayos na pamalayan, at patuloy na tumutugon kayo sa mga pangailangan ng bawat sa amin. Lubos po kami nagpapasalamat sa buong linggo na nagdaan na hindi na kami pinabayaan. At ngayon pong araw na to, lubos kami nagpapasalamat na inilagay po kami sa sambahan na to upang muli makaganap ng araw na ibinigay niyo sa amin upang sumamba at pagpuri sa inyo. Tunay nga ng araw na to ay inyong itinangi para lamang sa inyo. Nawa ang bawat sa amin ay tunay na maitulong lamang ang lahat ng meron kami, kundi sa iyo lamang. Dahil tunay nga na itinuturo niyo sa amin ng bawat tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi maging sa inyong salita. Nasa nagbibigay rin ng tanglaw sa aming lalakaran at nagsisipin rin kalakasan para sa amin sa bawat hamon ng buhay na to. At tunay nga nawa, ang araw na to ay maging biyaya na magkaroon ng kalupusan sa aming pagsasapamuhay. Upang sa ganon, sa namang oras na kayo'y muling bumalik at kami po ay umarap sa inyo, maabutan niyo ang bawat sa amin ng mabuti at tapat na naglilingkod lamang sa inyo. Ito po ang aming samdalangin sa tayong pangalan ng Jesus. Amen. So muli ang ating pag-aaral ay tungkol sa biyaya laban sa kautusan. Ngayon natin na alamin kung ano ba yung layunin talaga ng kautusan na pilit na ginagawang hagdanan ng mga Hudyo para sa kanilang kaligtasan. Did the Lord give the law to the Jews to secure their salvation or to lead them through the law to their true Savior? So ang ating tema ay emancipation. Ang emancipation po ay, in modern law, was a process by which a minor is freed from the control and authority of their parents or guardians, granting them adult rights and responsibilities. But this can happen through a court order, marriage, or military service, making the individual responsible for their own decisions and action. It signifies the termination of parental duties such as care, financial support, and gives the minor the legal capacity to make their own decisions and enter contracts. So makita mo, yun yung emancipation, yung magiging malaya ka na. Mamumuhay ka na ng sarili mo, sariling desisyon, at sarili mong mga gawa. Yun po emancipation in modern law. Pero yan po ay binibigay lamang pag ikaw ay may nasa legal age na, or ikaw ay nag-asawa na, or ikaw ay pumasok na sa military service. So yan po yung inaano yan. And even na court order. Yan po yung emancipation. So sa ating pag-aaral ngayon, tinutukoy ni Pablo rito, ano ba yung pagiging
tagapagmana. Ayon po sa Galatia, chapter 3, verse 25, ang sabi ni Pablo, "But now the faith has come, we are no longer under a guardian." Tapos sinundan niya ng verse 29, "If you are Christ, then you are Abraham's offspring, heirs according to the promise." So, pinasok mo ngayon yung sinasabi, pangako kay Abraham. Yung pangako kay Abraham, na lahat ng ang kanyang magiging angkan, lipi ay parang isang mga bituin sa langit. Ganun siya karami, at ang sabi, parang butil ng mga buhangin sa dagat. Ganun siya karami yung offspring. Pero dahil ito ay singular, yung sa verse 29, patungkol to kay Kristo, Abraham's offspring. So sa pamamagitan nito ni Kristo, tayo naman ay magiging anak din ng Diyos. Si Jesus ang panganay. So sa verse 29, pumasok ngayon yung sinasabi nga ni Pablo na verse 1 ng chapter 4. "I mean that the heir, as long as he is a child, is no different from a slave, though is the owner of everything." Tapos ginamitan niya ng simile. Yung sinasabing paghahalin tulad. Sinabi niya, "But is under guardians and managers until the date set by his father." So ngayon, malinaw sa atin, mga napapanood, even sa mga Korean and Chinese movie, maaalala nyo, mapapanood nyo, merong isang nagpapanggap na pinakamababang empleyado ng isang kumpanya, pero behind that, siya yung anak ng may-ari ng kumpanya. Sino na aware sa mga ganong kwento? Yung pala, ang layunin ng ama, na tatay niya ng president, owner ng malaking kumpanya na to, para matuto siya sa pagnenegosyo, para matutunan niya yung prinsipyo kung paano magpatakbo ng negosyo. Kaya ginawa ng tatay niya, bagamat siya ay successor ng malaking kumpanya, hindi nung construction na, kagaya ni Saldico. Hindi yung mga ganun. Ilagay natin sa maayos. So magandang negosyo. Pero dahil siya taga-magmana, hindi siya ilalagay kagad as president. Dahil bata pa siya, ilalagay siya ng ama sa pinakamababang posisyon ng isang kumpanya. Ano yung pinakamababang posisyon doon? Clerk? Ano pa yung tawag sa yung utusan? Yung taga-timpla ng kape? So, ganun. Tapos, ang kwento nga na napapanood natin, hindi alam nung nag-aasikaso sa kanya na assistant, PA yata yun, na hindi niya alam, yun ang anak ng may-ari. Pero dahil yun ang ibinigay sa kanya ng ama, ng tatay niya, na may-ari ng kumpanya, hindi niya pinagmamalaki, hindi niya sinasabi, kasi gusto niyang matuto sa pinakamababang posisyon. Ibig sabihin, kahit ano ang gawin sa kanya, susundin niya, kailangan niya matuto, kahit utusan siya ng kahit anong trabaho. Mabigat yan yung PA pa na yon, yung staff na yon, pinagagawa siya ng parang nabibisit pa, binibigyan siya ng trabahong napakahirap. Inayos niya, guguluhin pa ulit para gawin ulit. So beside that, di niya alam na yun yung may-ari, may ano. At sabi niya, in the same way, we also, when we were children, were enslaved to the elementary principle of the world. Elementary principles of the world. Ibig sabihin, ano ba ang gustong matutunan ng ating ama sa mundo na to? Ano yung elementary principles? Ang elementary principles, yan po yung tinutukoy sa aklatan dyan. Sa episodes niya, yung kita ng laman, kung ano yung maganda sa mata mo, tapos lahat yung self-satisfaction, hanggang sa damiting sa punto na makikita mo, kailangan mo pala ng isang tagapagligtas na walang ibang mga pag-aalis sa ganung pagkaagumon, pagkakaalipin sa kasalanan, kundi isang tagapagligtas. Yung sinasabing inilalagay ka doon sa kalagayan na yun para matutunan mo na yung layunin kung bakit ka iniligay ng Ama. At sabi nga, even sa atin, ilan sa atin, naranasan na maunawaan natin na ang elementary principles ng bundunan ko,
walang ibang itinuturo kundi pagmamahal sa sarili. At ang pagmamahal sa sarili, yun ang magdudulot ng kapahamakan ng bawat isa sa atin. Kaya dadating ang punto, yung appointed time, marirealize mo na hindi ko pala dapat minamahal ang mundo na to. Lahat ng bagay na itinuturo nito, lahat to palayo sa aking Ama. At walang ibang idinulot ito, kundi saktan ang aking Ama. Kasi hindi ko sinusunod ang kanyang kalooban. Ang sabi, but when the fullness of time had come, God sent forth His Son. It means, eto si Jesus Christ. Appointed time, according to the plan, yung redemptive history. Ang sabi dito, born of woman. Pag sinabing born of woman, nasa mindset ni Pablo, yung si Mary na virgin birth. Walang kinalalaman dito ang lalaki. Hindi born of a woman and a man. Born of a woman. So tinuturo niya yung virgin birth. Walang kinalaman si Jose sa pagbubuntis niya. At sabi, born under the law. Kung ano yung ililigtas niya under the law, sumailalim din siya under the law. Sa pinakamababang kalagayan ayon sa Pilipos. To redeem those who were under the law so that we might receive adoption as sons. So yun yung purpose ng law. Inilalagay lang sila doon para makita nila na sila ay alipin na ng kanilang laman, sila ay nagkakasala laban sa Diyos. Ang batas ay para sa x-ray. Ipakikita lang sa iyo kung ano yung karamdaman mo, ano ang meron sa katawan mo na dapat ayusin ng isang doktor ng ospital. Yun ang trabaho, ang layunin ng x-ray. Ipakikita sa iyo na isa kang makasalanan. Kaya kailangan mong tagapagligtas. At sabi nga, so that we might receive adoption as son. And because you are sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. Holy Spirit po ang lahat po ang nagre-realize ng God's plan through Jesus Christ. Siya ang nag-empower sa atin. Kaya even yung pagkilala sa ating Ama as Abba Father, pag sinabing Abba Father, naalala niyo yung sinasabi ng mga LGBT, even si Vice Ganda. Anak din naman kami ng Diyos eh. Ama namin siya. Pero ang pagkakaiba ng Creator God sa redemption through His Son, yung sinasabi niyang redemption, at kikilalanin siyang Ama, magkaiba po yun. Magkaiba ang Ama by creation, magkaiba rin ang Ama by redemption. So sila ay pwedeng mag-claim na tatay nila, Ama, ang Diyos by creation, but not by redemption. At ang by redemption, yung sinasabing Abba Father, yan po yung sinasabing very intimate relationship. Sa mga Arabo, ang Abba, ang tawag nila dyan, as equivalent yan, Daddy. Yung intimate relationship mo, Papa. Ano pa? Daddy. Tapos ano pa ibang tawag natin? Hindi naman pwede sugar daddy. Iba yun. So yung tinutukoy dito, ang Holy Spirit din ang magbibigay sa iyo, sa puso mo, maglalagay sa puso mo, yung intimate relationship mo with the Father. At meron kang karapanang tawagin siyang Abba Father. Wala niyan sa turo ng Muslim. Ang turo ng Muslim, creator lang siya. Creator God lang siya, pero wala siyang relationship, intimate relationship as redemption, Father. So you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir through God. So ibig sabihin, sa pagiging anak mo, ikaw rin ay magiging tagapagmana.
So, yun po yung tinuturo ni Pablo. Meron po tayong dalawang pag-aaralan dyan. Dalawang punto. Sonship from slavery and heir through sonship. Sonship from slavery. Sabi sa verse 1, binabanggit niya yung parang in the same way. So nagbibigay siya ng figure of speech or sinatawag na simile that compares one thing with another thing of a different kind. Parang brave as a lion or crazy like fox. Gaya na sinasabi sa Galatians chapter 4 verse 3, by which the Jews under the former dispensation are presented as children, as in a state of bondage to the ceremonial law, from which there is a deliverance by Christ at the appointed time of the Father. So, pagkatapos magkasala ni Eva, Adan, tanggal na po tayo sa disposisyon ng ating Ama as Creator. Tayo na po ay under ng bondage ng law, under ng bondage ng flesh. Labas na tayo sa presensya ng Diyos. Ibig sabihin, wala na tayong paraan para bumalik pa. So, binabanggit ko nga yung pagkikwento ng Genesis, 24/7 yung sword doon para walang makabalik sa paraiso. Kaya walang daan papunta sa Ama sa sarili natin. Kaya tinuturo ng John, walang ibang daan kundi si Kristo. Siya lang yung pabalik sa buhay. At siya rin sinasabing katotohanan na sinasabing pangako para maisalba. Sabi nga sa Genesis 3:15, yung kaligtasan ng bawat isa sa atin na pinalayas sa presensya ng ating Ama dahil sa ating kasalanan. So yun sinasabing yung law para ipakita na ikaw ay isang makasalanan. The law was our guardian, nanny, or staff surgeon. Kagaya ng sinasabi ng illustration kanina, yung pinakamababang posisyon sa kumpanya. Siya yung magtuturo sa iyo, aagapay sa iyo, maggagabay, at magbabantay sa iyo nung ikaw ay bata pa. Lahat siya ang magtuturo. Parang si General Torre, 4-star general, pag meron siyang anak, pag dinala niya rin sa military, sa PMA, ang magtuturo sa kanya, staff sergeant, pinakamababang posisyon. Without knowing na siya ay anak ng 4-star general. Or dahil sa military, kahit anak ka pa ng 4-star general, dahil under ng training ka, ang staff sergeant, kailangan mo sundin yun. Ganun ang batas. Ganun ang kautusan. Ganun ang trabaho, ang layunin ng batas to watch over us when we were still a children. Kaya sinasabi sa Galatians chapter 3 verse 24 and 25, now before faith came, we were held captive under the law, in prison under the coming faith would be revealed. Sabi sa verse 24, so then, the law as our guardian until Christ came, in order that we might be justified by faith. And sabi sa verse 25, but now the faith that has come, we are no longer under a guardian. So may magkakalaman sa atin ngayon kung ikaw ba ay under ng guardian or hindi na. Ikaw ngayon ay may claim na as a sonship. At sabi nga, as a heir, tagapagmana. Elementary principle na sinasabi is contrary to the principle of grace. Until we realize our purpose in life, not by earning and deserving merits, but by grace. So yung elementary principle, ipakikita lang sa'yo na wala kang magagawa para iligtas ang sarili mo sa pagkakaalipin ng iyong laman. At para ipakita yan ng kautusan, ikaw ay isang
kasalanan. At sabi nga rito, until the fullness of time, yung redemptive history na laging tinuturo ng mga reformed preachers. Redemptive plan, yung redemption history. So, ganun din sinabi ng born of a woman, not of a man and a woman, but only of a woman. So, nasa isip ni Paul ay ang virgin birth. So, ngayon, sinasabi niya, Christ was sent by the Father to redeem those under the slavery of the law and to receive adoption or sonship. In Jesus, we died to the elementary principles of the world. Ito po yung punto. Wala pong makakakawala sa atin sa pagkakalibing sa batas. Dahil yan po yung hinahanap ng ating laman. Wala tayong ibang isipin kundi ang ating sarili lang. Ang ating sariling kapakanan at ating sariling kasiyahan. Ganon ang ating laman. Kaya nga, kung di darating si Kristo para iligtas tayo dyan, hindi tayo makakatanggap ng biyaya mula sa ating Ama. Ang biyaya po ang mag-aalis sa atin sa mga bagay na hindi natin kayang iwanan o taligdan. Ang biyaya ang magbibigay sa iyo ng pananampalataya kay Kristo na hindi natin kayang gawin as long na hindi tayo nakakawala sa sumpa ng kasalanan. Kaya hindi tayo, naiintindihan natin every time na magsishare tayo ng gospel doon sa mga tao na hindi nakikinig sa mabuting balita. Kasi ang pananampalataya, ibinibigay yan ng ating Ama. Ang pananampalataya ay hindi galing sa ating sarili. Hindi natin niya sariling kusa. Pag ikaw ay nanampalataya na sa sarili mo, dadating ang time, hindi ka naman nanampalataya. Bakit? Ay naniniwala ka lang sa sarili mo. Kung ano lang gusto mo, yun dapat ang masunod. Dati nangangako ka na ibibigay mo sa Diyos to, pag ito ang binigay sa'yo, pero pag dumating na yung time na meron ka na ng bagay na yon, nakakalimutan mo na yung Diyos. Ano, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Kahit anong pagkakaintindi mo sa sarili mo, pinakita lang na nasa elementary principles ka ng mundo na to. Ang mundo na to, walang ibang ninasa, kundi maging mataas. Binabalikan ko nga yung pelikula 3 Idiots. Ang sabi ni Virus, ang mundo, pag hindi ka number 1, makakalimutan ka na. Kung gusto mo maging legend, gusto mo maging legacy, hindi ka na makakalimutan, kailangan lagi ka dapat number 1. At maraming taong gustong ganyan. Sa laman natin, gusto natin, tayo lagi ang sikat. Laging tayo ang lamang. Laging tayo ang nangingibabaw. Laging patungkol lahat yan sa sarili natin. Bibihira lang sa atin ang kayang tumalikod sa sarili para sa iba at para sundin ang kalooban ng ating Ama. At ang sabi sa Colossians chapter 2 verse 20, if with Christ you died to the elementary spirits of the world, why, as if you were still alive in the world, do you submit to regulations? So, pumapasok dito yung principles and regulation ng mundo na to. Yung elementary principles. Yung sinasabi nga ni Pablo rito, kung di mamamatay si Kristo, alipin tayo ng prinsipyo ng mundo na to. Bilanggit ko nga nakaraan, kung gusto mong matulog, hirap kang matulog, punta ka sa simbahan. Patutulugin ka ng preacher. Bakit? Ayaw ng espiritu mo, ayaw ng katawan mo, ang salita ng Diyos. Kung di ka bubuhayin muna, regeneration, hindi mo makikita yung liwanag, yung kaliwanag ni Kristo na tinuturo ng Biblia, ng mabuting balita. Hindi mo makikita yung glory ni Jesus Christ. Bakit siya pinadala ng ating Ama sa mundo na to, na buhay para mamatay? Hindi mo ma-appreciate yun unless ibigay sa iyo yung pananampalataya
Kaya nga sinabing grace ang pananampalataya, regalo. Ano yan, stranger or alien yan sa sarili mo. Hindi yan innate. Hindi yan from within. Galing yan from without. Kaya kung galing yan sa Ama, pag nagkaroon ka ng pananampalataya, hindi mo sariling kusayan o sariling kalakasan, ibig sabihin, kapangyarihan ng Ama, kaya hindi ka mawawala sa pananampalataya. Kasi hindi yan sarili mong kilos. Imagine yung bakit tinuturo sa Biblia ang salvation and even sinabing assurance, security. Kasi tumitingin tayo lagi sarili. Kaya ituturo ulit sa'yo yung security, yung assurance sa salvation, na ang pananampalataya, hindi yan sa mabuting gawa. Yan ay sa pamagitan ng biyaya. Yung mabuting gawa ng biyaya sa pamamagitan ni Kristo yun. Yung hindi natin magawa, ginawa niya para tayo maligtas. Para tayo magkaroon ng katuwiran, ginawa ni Kristo yung lahat ng batas. Para yung katuwiran sinasabi na Ama, na magkakaroon ng dahilan para ikaw mapunta sa langit, yung katuwiran na yun, ginawa ni Kristo at inilagak niya sa kanyang mga pinili. So yung sinasabing from sonship from slavery. Biri mo, yung anak ng may-ari ng kumpanya, nung natutunan niya lahat, hindi naging madali para sa kanya ang lahat na natutunan niya mula sa baba. Biri mo, katulad ni Kristo, kasama siya sa triune God. Naranasan niya ang buhay ng isang tao na nasa ilalim ng batas, nasa ilalim ng sumpa. Na kailangan niya pang magtrabaho, magpawis para lang kumain. Na kailangan niya matulog sa bahay na kung saan wala lahat yung comfort doon. Lahat ng buhay ng isang nasa ilalim ng batas bilang alipin, ginawa ni Kristo yun. Kaya sa atin bilang isang anak, galing tayo sa pagiging alipin. Kaya ngayon bilang hamon sa atin, yung dati mong kalagayan bilang alipin at ngayon ikaw yung tinuring na anak ng ating Ama through Jesus Christ, dapat pahalagan mo. Gaya rin ng isang anak na kung di siya manggagaling sa baba, hindi niya mapapahalagan yung mataas na posisyon sa isang kumpanya. Di ba sino yung mga nagtrabaho sa inyo? Mas makikita niyo mas magaling na isang boss ang isang tao pag galing siya sa baba. Nakuha nyo? Marami sa atin nagkaroon ng mga boss sa kumpanya, sa trabaho. Titingnan natin, hindi niya makikita ang kalagayan natin o maunawaan ang kalagayan natin bilang manggagawa, kundi sa naging isang manggagawa. So babalikan ko, ang mga anak ng Diyos na galing sa pagkakaalipin, dapat pinahalagaan niya yung pagiging anak niya ngayon. Hindi na siya dapat nagpapaalipin sa prinsipyo ng mundong ito. Dapat niyang pahalagaan. At sabi nga, dapat tayo maging mapagbantay. Bantayan natin ang ating sarili. Baka nagiging alipin ulit tayo ng kasalanan. Nagiging alipin ulit tayo ng mga pangunahing batayan o prinsipyo ng mundo na to. Na walang ibang ginawa, kundi i-cater yung kagustuhan mo. Yung mga desires, yung mga sinasabi nga, yung laman mo, ikini-cater ng mundo na to. Gaya ng ginawa ng demonyo kay Satanas, na kay Jesus, yung sinasabi nga, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kayamanan na to, sambay mo lang ako. Maraming tumalikod sa iglesia at pananampalataya dahil mas inuna niya ang sariling pita ng laman. Hindi niya alam, yun ang dahilan kung bakit siya nagiging alipin ng mundo na to. Mas pinaniniwalaan niya yung mga taong wala sa kapangyarihan ng Diyos. Ano makukuha mong prinsipyo sa mga tao na yun? At maniniwala ka doon, makikita mo wala ka silang pagkilala sa Diyos, tapos sa aral nila, ikaw mananahan. Sa prinsipyo nila, ikaw maniniwala.
Kaya sabi nga, maging papagbantay ang bawat isa sa atin. Kung ikaw ay galing sa pagkakaalipin, dapat hindi ka na bumabalik sa dati mong kalagayan, kagaya ng mga tiga-Galasya. Kagaya ng tinuturo din sa aklat ng Hebreo. Dahil sa mga nakapaligid sa kanila, sa buyo ng mga tao nakapaligid sa kanila, mas gusto nilang bumalik sa dati kasi mas makalwa ng buhay pag wala ng persecution. Yung hindi ka na in-interpera. Yung sinasabi nga, yung where you belong. Wala ka ng kaaway, wala nang naninira sa'yo, wala nang nananakit kasi kasama mo na sila. Pero hindi mo alam kung ano yung tinatalikuran ng bawat isa sa atin na ikaw ay nasa ilalim na ng biyaya. Maging discernible tayo sa lahat ng pandaraya na meron ng mundo ginagalawan natin. At sabi nga, kung kuminis tayo at mamuhay tayo ayon sa imahe ng kanyang anak, binigyan tayo ng ating Ama ng pamantayan. Walang ibang pamantayan tayo kundi si Kristo lang. Kaya nga tinawag tayong Christian eh. Tagasunod tayo ni Kristo. Siya yung ating iniidolo. Siya yung ating sinusundan. Kung sinusundan natin, walang ibang ginawa kundi sundin ng Ama at talikuran ng kanyang sarili, ganun dapat ang makitang imahe sa bawat Kristiyano. Yung sinasabi ng nagkaroon ng titulo na anak ng Diyos. Hindi ka na alipin. Mamuhay tayo ayon sa panuntunan na meron si Kristo, yung sinasabi ng obedience sa Ama. At yung sinasabing pagtalikod sa sarili. At sabi ni Kristo, mismong kanyang anak, kung di mo tatalikuran ng iyong sarili, kung di mo yan tatalikdan, hindi ka makakasunod sa akin. At even yung sinaanan niya na sinasabing ang parusa ng mundo na to dahil pag tinatakwil si Kristo ng mundo na to, ganun din ang mangyayari sa kanyang mga tagasunod. Kung na-persecute ang ating Panginoon, mape-persecute ka rin dahil sa pagsunod mo sa iyong Ama. Pero hindi yan sapat. Dahil tinuturo sa ating pangalawang punto, yung sinasabing, kung tinignan mo yung sarili mo sa mundo na to, hindi ikaw ang pinakakawawa sa pagsunod mo kay Kristo. Ayon sa verse 7, mapapansin natin, kung ikaw ay meron ng sonship, ikaw rin ay magiging tagapagmana. Imagine mo yun. Ang mga magulang natin dito, ang kaya lang niya ipamana sa atin, puro karamdaman. Nung nasa San Miguel ako, buti pa yung mga tropa kong taga-Indang. Nung nag-asawa sila, mayroon lupa, yung tatay nila, pinamana sa kanila. Parang naalala ko, ang pinamana lang sa akin ng tatay ko, sa nanay ko, karamdaman eh. High blood. Dito sinasabi nga, sa pagiging anak mo, may ikaw ay magiging tagapagmana. Sa mundo na to, hindi ikaw ang pinakakawawa. Sabi ni Pablo sa mga tagasunod ni Kristo, kung hindi nabuhay si Kristo muli, tayo na ang pinakakawawa. Kaso nabuhay si Kristo. Kaya tayo ay anak sa pamagitan ni Kristo at tayo rin ay tagapagmana. Kung wala kang mamanahin dito, ang sabi ng ating Ama, ikaw ngayon ay magiging tagapagmana, gaya rin ni Kristo. Yung kaliwalatian na meron si Kristo, yung kapangyarihan na meron si Kristo, yung buhay na walang hanggan, meron si Kristo, meron ka rin. Kaya sinasabi ni Pablo, you are complete in Christ. Wala nang kulang sa'yo, kompleto ka na dahil kay Kristo. Dahil ikaw din ay tagapagmana ng ating dahil kay Kristo. Yun yung sinasabi nga ng bilang hamon sa atin. Itinuturo ng teksto natin, hindi ka lang anak, ikaw din ay tagapagmana. Imagine mo, yung sinasabi nga na sa kabila ng iyong kamatayan, meron kang inaasahan sa kabilang buhay. Imagine mo kay Jesus Christ, kung paano inaasikaso si Jesus Christ sa mga angel, ganun din ang nangyayari sa atin.
Hindi natin ang pagsisilbihan ng anghel. Tayo ang pagsisilbihan. Kasi yun talaga ang ano nila, trabaho nila. Yung sinasabing buhay na wala kang comfort dito sa mundo na to. Yung sinasabi nga sa Revelation na lagi kang umiiyak. Sa kabilang buhay, hindi ka naiiyak. Dito, iba't iba ang karamdaman. Ang sikat ngayon, influenza. So, ina-advise nga na pag pupunta tayo sa mataong lugar, kailangan nakamas na tayo. Kasi meron mga hindi may paliwanag kung bakit nagkakatarong kaso ngayon at ang napakataas na ng mga datos niya. Ano imagine mo, sa dami ng nangyayaring tragedya ngayon, baha, lindol, even sa Asian country, nakakaranas na ng tornado sa Malaysia. Ibig sabihin, hindi na rin tayo ni-scared dyan sa tornado. Sa ipo-ipo, nangyayari na rin sa atin yan. Yung sinasabing bahay na pinagpursigihan mo, pinag-ipunan mo, tatangayin lang ng tornado. Ang matitira lang, lupa. Everything pwedeng mangyari sa atin ngayon. Pinakikita lang ng ating Ama na ang hinahawakan natin at minamahal ng mundo na to, pwedeng mawala sa isang iglap. Pinamumuka sa mga tao na yung minamahal nila, pilit nilang minamahal ng mundo na to at ang kanilang sarili. Darating ang time, laharap sila sa ating Ama na hubad. Dahil sa kasalanan. So isang malaking assurance sa atin, sa buhay na to, na bibigay ng mabuting balita na ikaw, darating ang time, at sana dumating yung panahon, yung sinasabing appointed time, na natutunan mo na yung sinasabing elementary principles ng mundo na to. Yung pangunahing batayan ng mundo na to, yung mga prinsipyo, sana natutunan mo na kung bakit ka inligak ng ating Ama sa kalagayan na yan. Para matutunan mo na hindi mo dapat mahalin ang iyong sarili at ang mundo na ginagalawan mo. Lahat yan ay temporal. Pero yung pinangako ng ating Ama, maibalik ka muli sa kanyang tahanan sa pamamagitan ni Kristo. Maranasan mo yung sinasabi nga, hindi temporal. Yung buhay na sinasabi nga, eternal, walang hanggan. Ang buhay na to, hindi ito ang prinsipyo na sinasabi nga, let's live and be merry. Mamuhay tayo at magpaksaya. Hindi po yun ang prinsipyo na tinuturo ng ating Ama. Yan po yung tinuturo ng mundo na to. Pilit tayong dinadaya na lumayo sa ating Ama dahil sa prinsipyo ng mundo na to. Sana makaalis ka sa ganyang panahon, kalagayan, at matutunan mo na kaya ka inilagak ng ating Ama sa ganyang kalagayan sa mundo na to para matutunan mo na kailangan mo ng tagapagligtas. Matutunan mo na wala kang dapat ibang mahalin kundi yung Ama na naglikha sa'yo. Dapat matutunan na hindi dapat natin mahalin ang ating sarili. At mundong ginagalawa natin, yung trabaho mo, yan ay ginagamit lamang para mabuhay ka at magbigay ng kulatian sa Diyos. Hindi yung binigay ng Diyos sa'yo, yung trabaho, para maluwalhati ka sa harapan ng mga tao na paligid sa'yo. Lahat yan ginamit lang para magkaroon ka ng pamantayan na pamamaraan para mamuhay na may kaluwalhatian sa harapan ng ating Diyos. Lahat yan may layunin, pero ang layunin na yan, hindi ka para ilapit sa Diyos, kundi para ilayo sa Diyos. Para sana manuwaan mo na yung ginagawa natin, ini-enjoy natin, yung lahat ng meron tayo na prinsipyo, meron din sa mundo na to. Sana maunawaan mo na lahat yan ay pandaraya ng prinsipyo ng mundo na to. Sana dumating ang time yung paglilinaw ng iyong mata sa kaluwalhatian ni Kristo na kailangan mo ng isang tagapagligtas. Ngayon na alam mo na ikaw'y tagapagmana, kagaya ni Kristo, makakatiyak ka sa buhay na ito ay kahit anong kalagayan mo. Turing mo na ito ay pansamantalang kalagayan lamang para sa mawalang hanggang na magkakaroon ka ng relasyon sa piling ng ating Ama sa kanyang kaharian. So yun sinasabing bilang hamon sa atin. Sana matutunan natin, ayon sa tekstong ating pinag-aralan, na lahat yan ay inilagay ka sa ganyang kalagayan
para matutunan mo na ikaw ay isang makasalanan at kailangan mo ng tagapagligtas. Hindi sa hakbang o hagdanan para ikaw ay maligtas. Gaya ng nakikita ng mga Hudyo, ginagamit nila yung hagdanan para sa kaligtasan. No! Ang purpose niyan, guardian, nanny, tutor, subsurgeon, para lang yung gabayan, patungo kay Kristo. Yun ang ibig sabihin na layunin ng batas. Igagabay ka, ituturo ka dun sa mismong tagapagligtas. Ang kautosan ay para makita ng bawat isa sa atin, lahat tayo makasalanan. At kung ang ating ama ay banal, hindi tayo dapat sa Kanya. Ngunit dahil sa pinadala niyang anak, sa pamagitan ng Kanyang pamumuhay, natamo niya yung katuwiran na hindi natin makuha sa pamagitan ng batas. Walang matuwid sa harapan ng ating ama, kundi kay Kristo lamang. At doon natin nakuha yung katuwiran na yun. Kaya sabi ni Pablo, set your mind on things above, not on things below. So nagtuturo siya, yung prinsipyo natin kasi, nakapokus tayo sa mundo na to. Ang madalas natin pinag-iipunan, sabi sa Mateo, huwag kang mag-imbak ng kayamanan dito. Kasi lahat dito nabubulok, temporal. Dapat ang pag-iipon mo ng kayamanan dun sa langit, kung saan walang makakasira. Mananatili siya hanggang wakas. Kaya sabi ni Pablo, dito natin dapat ituon ng ating isip doon sa langit, hindi dito sa lupa, kasi magugunaw ito. Saan kayo nakakita? Tingnan nyo sa Indonesia kung paano nila bukos yung kalsada nila ng lindol. Yung walang nabuong bloke, lahat iwahiwalay. Pwede mangyari sa atin kasi lahat ng bansa ngayon, hindi nila naranasan yan before. Ibig sabihin, nagtuturo ang Diyos na hindi natin dapat mahalin ang mundo na to. Habang nandito tayo, bigay natin ang kaulatian para sa Kanya. Hindi sa mga binibigay. Ang pagtingin natin doon sa nagbibigay dapat. Isabuhay natin ang bagong pag-iisip na ito sa pamagitan ng pagtalikod sa mga lumang pag-ugali at pagpapalit ng bago, tulad ng meron tayo kay Kristo. Kaya sabi nga, walang iba tayong pamantayan para patungo sa ating Ama, kundi si Kristo. Kalimutan natin yung sinasabi ng prinsipyo na gusto natin maging nakakatuwa tayo sa harapan ng ibang tao. Kaya i-compromise natin ang prinsipyo ng Biblia. Gusto natin maganda tayo sa harapan ng ibang tao. We please men. Pero ang sabi nga, dapat sa pamagitan ng pangatayan na meron si Kristo, He pleased His Father, He pleased His God. So lahat ng Kristiyan dapat we please God, not men. So bilang pagtatapos ng ating pag-aaral, ibinigay ng Diyos ang batas sa mga Hudyo, hindi upang makamit ang kanilang kaligtasan, ngunit upang ipakita sa kanila ang kanilang kasalanan at magtuturo sa kanila upang kumilos bilang isang pansamantalang tutor or guardian o yaya na magtuturo sa kanilang pangangailangan para sa isang tagapagligtas. At ito ay si Kristong ipinangako noon pa man sa Genesis chapter 3. Ang layunin ng kautosan ay upang magkaroon sila ng kamalayan sa kasalanan, kaya ng extreme. At ihayag ang pamantayan ng Diyos sa kabanalan at magtatag ng sa sistemang mag-aain o yung kordero at pagsamba o worship na sa wakas ay matupad ni Jesus. Ang kaligtasan ayon sa bagong tipan ay nakamit sa pamagitan ng biyaya, sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamagitan ng magawa ng kautusan. So, yun po yung ating kabuuan ng ating pinag-aralan. Hindi sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang. At ito ay magaganap sa pamagitan ng biyaya, hindi ng kautusan. Hindi ng prinsipyong ginagalawan natin dito sa mundo. Maging aware kayo sa nangyayari sa mundo na to. Walang ibang itinuro ang ating Ama para ipakita sa atin na wala tayong ibang dapat mahalin kundi yung mga bagay na eternal. At lahat ito, temporal lang. Pasamantala lang ito. Kayang lamukusin ng ating Ama sa isang saglit lang. Yung mga bagay na pinahalagan mo, pwedeng mawala
sa isang iglap. At ang matitira na lang ay ikaw. At ang mabigat dyan, paano kung dumating ang panahon na yon? Paano ka haharap sa iyong tagapagligtas? Paano ka haharap sa iyong sa lumikha sa iyo? Hanggang ngayon pa rin ba hindi pa rin natin nauunawaan kung bakit tayo inilagay sa ganitong kalagayan? Yung pamantayan, yung patayan, prinsipyo ng mundo na to, inilalayo ka lang yan sa ating Ama, sa kay Kristo na kanyang buntong na anak. Wala yang gagawin kundi ilayo ka lang. At hindi yan magtuturo parang talikuran ng iyong sarili. Bilang hamon, inimbitahan ba sa atin na muli natin tignan ang trono ng ating biyaya? Inuulit ko, sa nangyayari sa mundo na to, walang ibang itinuturo ang Diyos natin. Ipakikita niya na lahat ng meron dito, pansamantala lang. Yan sinasabi ni Pablo na elementary principles of the world. Yung pita ng ating laman, yung yabang natin, na wala tayong ibang ninanais kundi matugunan ng ating pangailangan, yung ating kasiyahan. Hindi po yan ang layunin ng ating Ama. Inilalagay ka dyan para matutunan mo na wala ibang magliligtas sa iyo kundi ang Diyos sa pamamagitan ng Kristo. Si Jesus lang ang tanging daan patungo sa buhay. Sa buhay na walang hanggan. At siya rin ang magiging daan upang makalaya ka sa pagkaalipin ng kasalanan mo. Nagdudulot ng pot sa Ama. Dulot ng pagiging makasalanan ng bawat sa atin. Hindi po nagbibiro ang Diyos. Seryoso po siya. Kung di ka nakakaranas ng baha na hanggang bubong, kung di ka pa nakakaranas ng lindol, na kayang tibagin ang kahit pinakamataas na building, kahit gaano pa kapal ang simento ng kalsada, kaya niyang pag-iwahiwalayin yan. Para lang ipakita sa iyo na lahat ng ginagalawan natin dito, lahat yan pansamantala, nasisira at mawawala sa isang iglap. Magkakasama tayo ngayon, pwedeng dumating ang araw, bawas-bawas tayo. Para lang ipakita sa atin na walang ibang temporary o eternal. Ang eternal lang ay ang Diyos, ang ating relasyon sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo. Sa mga sa bawat isa sa atin, nag-iimbita ang Diyos. Kung gusto mong kalaya dyan, at ituring kang anak, at maging tagapagmana, patuloy kang manalangin. Dahil langin ang bawat isa sa atin, na makatanggap din tayo ng biyaya galing sa ating Ama sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Dahil ang biyaya ay regalo. Regalo. Hindi nagmumula sa iyo ang pananampalataya. Igaling yan sa Diyos. Lahat ng nasa tabi natin, pwedeng mawala. Ang matitira lang, yung ating pananampalataya kay Kristo. Gaya ng kinasabi sa college, yung it is well. Yung buhay nun, lahat nawala sa isang iglap lang. Lahat ng anak niya at asawa niya, nawala isang iglap lang. Pero nakaawit pa rin siya. Ang sabi niya, lahat yun temporal. Pero ipinakita na walang ibang dapat nating pagtuunan ng ating pananampalataya at pagmamahal, kundi ang ating Diyos lamang. So ngayon, gusto kong maunawaan natin yung ating awitin. Bago natin awitin, Amazing Grace. Bibigay ko lang yung may kwento. Ang Amazing Grace ay nilikha, kinumpos ni John Newton. An Anglican clergy, isa rin po siyang abolitionist kasi ang negosyo niya ay trade, slave trade din. And siya rin po ay isang makata.
isinulat niya ang Amazing Grace last December 1772. So tandaan natin, 1772 na isulat niya, pero after 20 years may get. Ito po ay ginawa niya, yung inilatag niya ng bagong taon na kanyang sermon. At ito po ay na-publish ng last 1779. Si John Newton po ay isang bata na nagkakaedad ng 7 taon nung namatay ang kanyang magulang, yung kanyang nanay. At the age of 7 years old, namatay yung nanay niya. And he became a sailor and went out to sea at 11 years old. 7 namatay yung nanay niya at naging sailor siya o manlalayag at the age of 11 years old. As he grew up, he became the captain of a slave ship and had an active hand in the horrible degradation and inhumanity of the slave trade. So mga ito, nakita niya kung gaano karumal-dumal. Yung time na kapitan siya ng barko, tapos ang negosyo ay slave trade. Sino ba nakapanood sa inyo ng Amistad? Yung buhay ng mga negro dati, parang alipin, parang silang mga unggoy na tinuturing na hayop. Yung sinasabi nga, dikit-dikit sila sa isang barko, sa ilalim, halos hindi sila makagalaw, halos siko-siko lang, kasi pinagkasa sila ron. Kasi ang negosyo dati, yung mga puti, ginagawang alipin ng mga itim, binibili. Yun yung konsepto naman ni Pablo na redeem. Binili ka sa marketplace. Yun ang redemption. At sabi rito, but he was 23 years old on March 10, 1748, when his ship was in imminent danger of sinking off the coast of Newfoundland. So yun date daw ng March 10, 1748. 1748, tapos nagawa ang kanyang awitin ng 1772. So ilang taon yun? 20 years may get. So ibig sabihin, nung naranasan na yung paglubog ng kanilang barko, yung muntik ng paglubog, dahil sa matinding bagyo, ang sabi, he cried to God for mercy. And he found it. And he never forgot how amazing it was that God had received him as bad as he was. Di mo, slave trader ka. Iniligtas siya doon sa horrible na kalagayan sa barko na yun, na pwede silang malubog. At sabi nga, to keep it fresh in his memory, is fastened across the wall over the fireplace mantle of study the words of Deuteronomy 15:15. So para hindi raw niya makalimutan yung nangyari nung araw na yon. Ang sabi sa Deuteronomy 15:15, you shall remember that you were a slave in the land of Egypt, and the Lord your God redeemed you. Therefore I command you this today. So sa atin din, if we keep fresh in our mind that we were once slave and what we are now in Jesus Christ, a free man and a heir, gawin din natin yung ginawa ni John Newton. Yung sinasabi nga, kung ikaw ay nagiging alipin pa rin ngayon, hintayin mo yung sinasabing appointed time. Yung appointed time, yung maunawaan, no, yung sinasabi niya na nandiyan ka sa kalagayan niya, para meron kang matutunan. Yung sinasabi nga na ang prinsipyo ng mundo na to is to glorify God, yung Creator. Pero ikaw ay nagiging alipin ang laman mo. Sana matutunan mo yung araw na yun, yung pagkaging alipin mo. At sabi nga, to keep fresh, sana maunawa mo yung teksto na to. Ito yung sinasabing pinagbasihan, yung sinasabi nga, dati kang alipin, ngayon ikaw ay anak. Alipin, anak. At bilang anak, ikaw ay tagapagmana. So yun po yung background kung bakit naisulat ni John Newton yung Amazing Grace. After 20 years mahigit, naalala niya, during his first sermon, New Year,
1772, nilikha ang Amazing Grace. At yung Amazing Grace na yun yung sinasabing buhay ng isang mananampalataya. Yun nabuksan yung mata. Yung sinasabing makinig ang may pandinig. Spiritually, ang tinutukoy dito, yung pandinig at mata mo. Kaya ang nakakaawit lang ng Amazing Grace, yung nabuksan ng mata at ang nabuksan yung tenga. Pero kung dala ka pa sa pagkakalaya, sa pagkakaalipin, lagi kong binabanggit, ipanalangin mo sa ating Ama na makaranas ka rin ng biyaya na naranasan din ng bawat isa sa amin. Nakalaya rin kami sa prinsipyo na ginagalawan namin dati na walang ibang boss kundi ang aming sarili. Wala ibang isasaspay kundi ang aming sarili. Laging self-serving. Pero ang punto, yan ba talaga ang layunin kung bakit nilikha ka ng Diyos dito sa mundo na to? Let's drink and be merry. Yan po yung elementary principles ng mundo na to. So, seryoso po ang Diyos, ang ating Ama. Every time, anytime, pwede tayong mawala at humarap sa ating Ama. At sana matandaan mo ang mensahe na to ng pangunlak, imbitasyon para sa iyo. Sa kaligtasan na mararanasan lang natin sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus na kanyang pinadala para sa ating kaligtasan. Tayo pa manalangin. Dakilang Ama, kami po ay patuloy na ipapasalamat sa inyo sa araw na to. Na hindi kayo tumigil ng pag-ibig sa amin. Araw-araw po ay pinanganganas niyo sa amin ang kabutihan niyo. Ang kabutihan niyo na walang ibang ninayos kundi ang ano ang ikabubuti ng bawat sa amin. Hindi niyo nais na kami ay mapahamak. Ang nais niyo ay kami ay makarating din sa biyaya, sa kalulatian na meron kayo. At magkaroon kami ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng pananampalataya na kay Kristo Jesus. Tunay nga na wala kaming ibang ninais kundi ang makalugdan nyo at makapagbigay ng kapurihan lamang para sa inyo. Kaya dalangin po namin na bawat sa amin ay magkaroon ng liwanag sa aming puso at isipan upang sa ganon dumating ang araw na kami po ay mamamatay o haharap sa inyo. Maabutan nawa ang bawat sa amin na may Kristo at may Kristo sa puso sa buhay ng bawat sa amin sa muli namin pagharap sa inyo. Alam po namin lahat ay pwedeng mangyari. At lahat po yan ay nakatakda ayon sa inyong plano noong paman bago nilalangin ang mundo na to. Kaya lubos kami nagpapasalamat sa araw na to. Dalangin po namin ng inyong salita ay maging pagpapala sa pamagitan ng aming pamuhay at tunay nga na matagpuan yung bawat sa amin na mabuti at tapat na naglilingkod lamang sa inyo. Ito po ang aming sa dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.